May kasiglahan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am blessed today. I am blessed today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am blessed this morning. I am blessed this morning. I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Mabilis po ang pagtakbo ng panahon. Malapit na ang mag-February. So, Valentine's Day. The Holy Week. And then, Pasko na naman. Before election muna, no? Lagi mo nating binabanggit na we are blessed. Amen? Sabihin natin, I am blessed by God. I am blessed by God. But hindi po siya automatic. Tama? Hindi po siya automatic na tayo ay napapagpala talaga. But tayo ng mga magulang, mga kapatid, ay pakitas po ng mga nanay at tatay na naririto. Yan, marami-rami, no? Gustong-gusto po natin na ang mga anak natin ay makita na masaya, maligaya, mapayapa, talaga nagtatagumpay ang buhay nila. Amin mo ba? Amen. So kung ganun po ang gusto natin, nasabi ng Bible, we are created in the image and likeness of God. Saan mo nanggaling yung ganung damdamin? Nanggaling ko yun sa damdamin ng ating Diyos, ng ating amang nasa langit. At gustong-gusto ko niya na tayong lahat na kanyang mga anak ay mapagpala. Kaya lang meron pong ilang requirements or principles from the Scripture para talagang matanggap po natin ito. No? At ang topic ko natin for today is all about acquiring blessing from the Lord. Sabihin po natin, acquiring blessing from the Lord. Okay, paano tayo maka-acquire ng blessings from the Lord? How to acquire blessing from the Lord? Number one, ang pagpapala po natin ay konektado doon po sa bahay ng Panginoon or the church. Our blessing, number one, our blessing is connected to the house of God. Sabihin po natin, our blessing is connected to the house of God. Tingnan natin ang Genesis chapter 28, verse 15. At bakit po natin masasabi na yung pong pagpapala sa atin ay konektado to the house of God? In Genesis 28, verse 15, ang sabi ho doon sa Bible, let us read, go. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Okay, sabihin po natin, house of God. House of God. Gate of heaven. Gate of heaven. Isang araw, si Jacob ay natutulog, ano? At nagpuno siya ng bato. Kasi wala pa namang hotel. Nung araw nung naglalakbay sila, mga kuweba-kuweba lang. At praise God na siya ay kinausap ng Panginoon sa kanyang panaginip. At hindi niya alam, sabi niya, how awesome is this place? At sabi niya, this is none other than the house of God. At doon sa house of God, sabi niya, this is the gate of heaven. Ang house of God, nandun po yung gate of heaven. Ngayon, pagdating po sa New Testament, nasaan po yung house of God? Maganda palang makapunta sa house of God. Maganda palang mapuntahan yung gate of heaven. No? Bago ka makapasok ng heaven, dala ka muna sa gate, tama? So, tingnan mo natin na scriptural principles in 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ito yung paliwanag ni Paul about the house of God in the New Testament. Tingnan mo natin. Let us read, go. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So therefore, the house of God in the New Testament, ang sabi ni Paul ay, the house of God, which is the church of the living God.
Ang tanong, nasaan mo yung Church of the Living God? Kung saan man ho nagkakatipon ng 2 o 3 sa pangalan ng Panginoong Hesus na mga taong nagsisi ng kasalanan, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, ang tawag ko doon ay mga tao na tinawag, no? Tinawag, called out. Ang tawag ko doon ay called out ones, mga tinawag mula sa madilim na pamumuhay, dinala sa kaharian, dinala sa kaharian ng Panginoon. Yun ang yung church, no? The church. The church, therefore, is the house of God. No? In the New Testament, kung nasan po yung church, nandun po yung house of God. At ang sabi ko ng Bible, when 2 or 3 gather together in my name, I am in your midst. So, nandun po sa church, sa kalipunan ng mga tao na may takot sa Panginoon, may pagmamahal sa Panginoon, nag-worship sa Panginoon, nandun ang Panginoong Hesus. Kaya pala sabi na discern ni Jacob, this is the gate of heaven, the house of God. Bakit? Kasi kung nasaan yung church, nandun ang Panginoon. Amin ho ba? At kung nasaan ang Panginoon, ang sabi ng Lord in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Kung nasaan ang Panginoong Hesus, kung nasaan ang presensya ng Panginoong Hesus, nandun po yung gate of heaven. Kasi Jesus is the way to heaven. So in the New Testament, ang house of God is the church. At sabi ni Jacob, ang house of God is the gate of heaven. No? Kaya ang blessing po natin ay connected to the house of God. No? Yun po yung number 1 natin. Tandaan natin, our blessing is connected to the house of God. Hindi lang po yung blessing, kasi pag pinag-usapan natin ng blessing, nasa isip agad natin ay maraming pera. No? Kasama ho yun sa blessing. But kung pera lang ho ang nagpapasay sa tao, dapat wala na hong milyonaryo at maraming pera na malungkot. Tama? Wala na hong milyonaryo at maraming pera na nagpapakamatay. Wala na hong milyonaryo at maraming pera na nadidepress. Dapat po silang lahat ay lagi nagpipiesta sa streets, nagsasayaw, dahil wala silang problema, hindi sila nai-stress, at hindi sila nag-suicide ang iba. But, ang sinasabi mo ng blessings ng Lord, kapag galing sa Panginoon, the blessings of the Lord adds no sorrow. No? Yung bang complete shalom. Sabihin, mayroong kapayapaan, may kagalakan, may katuwaan sa iyong puso, alam mo na meron kakaugnay sa Panginoon, at siyempre kasama ko yung resources. Kaya nga complete, yun pag pinag-usapan ko yung blessing from the Lord. Kasi maraming pera ay nilaratatama ng bala, pinapatay, di ba? Patulad ng mga recently, ng mga balita about sa patayan. So, ano mo ugat niyan? Dahil ho yan sa pera, no? Pera mo ugat yan eh. The love of money. So, love of money is the root of all evil. No? Sabi ho ng 1 Timothy 6:10. So, ang blessing po from the Lord, pag ito ay paggaling sa Panginoon, ay talagang blessing. No? Wala siyang inaad na kapighatian, no? Sa puso. The blessings of the Lord are no sorrow. So yun po yung pinag-usapan natin. At yung blessings ng Lord, bilang mga anak ng Diyos, ay connected po ito to the house of God, to the church. Ganito po, kapag tayo ay na-born again, tayo tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. John chapter 1 verse 12, ang sino mang sa Kanya tumanggap ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. May naging anak ng Diyos tayo. Parang sa mundo ito, pag ikaw ay sinilang sa isang maternity clinic o sa isang lying-in o sa isang hospital, check na check, ang second step na gagawin ay bibigay ka sa nanay, no? At yung nanay, dadali ka saan ka dadali? Sa house, sa bahay ninyo. Okay? At doon ka alagaan, doon ka papakainin hanggang sa ikaw ay lumaki at ikaw ay magkapamilya at mga anak na rin. No? Cycle, ikot na. Ngayon in the church setting spirituality, kapag ikaw ay isinilang na muli sa kaharian ng Panginoon, ganito ko nangyayari sa madami. Parang lumalaki po siya na walang house. No?
at wala po silang kinikilalang mga leader nila o tatay nila, nanay nila, walang nag-alaga. Parang sila ay palaboy, kaya nga orphan. No? Kaya mo, bakit kapos yung kanyang pagpapala, papaikot-ikot lang, ano? Kasi nga po, ang blessings ng mga nagpalataya ay connected in the house. So, kung connected in the house, dapat, the moment na ikaw ay na-born again, ikaw sinilang na muli, tsak naman may mag-aalaga sa'yo. No? At dadalhin ka doon sa, ito yung bahay natin. No? Kinakailangan alam natin, saan ang bahay mo? Napakahalaga po nun, mga kapatid. Kasi baka dadating na si Christ, orphans pa rin tayo. Wala talaga nag-aalaga sa atin. Wala talaga tayong bahay. Wala kang maitulong talagang bahay mo. No? So, the house of God, madami kasing bahay. Parang sa daigdig din, maraming bahay. Kaya nga pagkasilang mo, at ikaw ay naging bata, hindi naman ibig sabihin lahat na lang ng tatay at nanay, tawagin mo tatay at nanay. No? Dadalhin ka sa isang bahay at ikaw ay kasambahay ng mga nasa bahay na yon. Yung mga kuya ka doon, ate, tatay, nanay, di ba? In the church, ganoon din. Dapat po talaga, meron tayo pong bahay. No? Kasi doon sa bahay, doon tayo lalago. Doon sa bahay, nagiging connected tayo sa mga tao, sa mga kuya natin, sa mga ate. No? At doon sa bahay, madidiscipline tayo. Alam nyo kaya yung iba, ayaw talaga maganda ng bahay, ayaw madisiplina. Even sa mga, yung mga nasa lansangan ng mga bata, ayaw nang umuwi ng bahay kasi ayaw disiplinahin ng tatay. Kaya gusto nila, doon lang sila sa lansangan. But hindi yung sila mag-grow doon. No? Kaya even, dinadala sa mga orphanage. But, in the house of God, dapat nandun mo tayo sa house. Alam natin yung house natin. So, iniisip natin sa mga umatin mo dito, Pastor, paano ba ako talagang nagiging mapapabilang na talagang sinakasabi ko na ngayon na ito na ang aking house. Meron na tayong mga program at meron na tayong mga bagong program na a-attend po kayo ng isang retreat. At pagkatapos noon, you decide kung ito na yung house. No? Especially dun sa hindi pa talaga member ng church na ito, ng house na ito. So, ang first step na gagawin nyo, magpatuloy lang kayong kapatid. Then, pag sinabi ng Lord sa inyo, anak, ito na house mo. No? Kasi hindi yung dadating na ang Panginoon, naghahanap ka pa din ng house. Saka po pala, huwag tayo maghahanap ng perfect house. No? Kasi once na nakakita kayo ng isa, pumasok kayo doon, hindi na mo perfect yun. Dahil sa'yo. Okay? So, wala mong perfect house. Kung sa mga tahanan po, wala pong perfectong tahanan, ganoon din po in the house of the Lord. Amen? Wala pong perfect church. The church, parang ito, tayo mo ay local church. No? We are church in the basement. Parang sabi mo ng Romans chapter 16 verse 5, i-plus pa yung Romans chapter 16 verse 5, meron pong house, sabi po doon, kailan po natin, likewise, greet the church that is in their house. No? Sige, so talagang nakalagay na yung iba. Greet my beloved Epaphroditus, who is the first fruits of Achaia to Christ. So the first fruits sa place ng Achaia ay si Epaphroditus. At ang kanilang pinagtitipunan ay house church. No? Kaya po ang church, the church is not a building. The church, yun nga po, ang church ay kalipunan ng mga tao na tumugon sa panawagan ni Kristo, mga taong converted kay Christ, no? Merong relasyon sa kay Christ, yun po yung church. So, yun po, di ba, ang natin parang, saan ka pumunta? Pumunta ako sa church. Bagamat minsan na nagkakarambo-rambo na eh. Pero kapag dumating ka sa isang place, like, wow, pumunta ka dito, at nagiging isa ka, hindi mo ito church. Paano nagiging church ito? Nagiging church ito pagka nagkatipo na tayo dahil ang church po ay yung mga tao. Amen? Okay? At kaya nga ho, connected ang blessings natin sa church kasi kapag nagkatipo na ho tayo, nag-create po yan ng isang portal. No? At kung saan nagmamanig-manaw yung mga angels of God, katulad na nangyari sa dreams ni Jacob. No? Sa gates of heaven, nandun po nag-create, habang tayo nag-worship, nagsasama-sama, sabi ng Lord, ako ay nasa inyong kalagitnaan.
no? At yung mga presence ng Lord ay nadyan. Merong freedom, merong liberty, merong salvation, may deliverance. At kasi yung mga angels po ng Panginoon ay nagmamalik-manawag po sa atin, hindi naman natin nakikita. Ngayon, kung gusto ko natin na i-bless yung mga tahanan natin, mag-create po tayo ng maliliit na miniature church in our house. Alam nyo, mapapansin mo natin, mas malakas po tumakbo ang pagpapala. Kasi doon sa bahay mismo natin, nag-create tayo ng open heaven. Amen. Pero alam mo, pagka nagpasugal tayo sa bahay natin, at lagi nag-aaway-aaway yung mga nasa bahay natin, sino ang nagmamalik-manawag doon? Mga demons po ang nagpipiesta doon, no? Kaya pala magulo, di ba? Sa isa pong place na maraming mga activities, ang demons, di ba? Or madaming activities na masasama, may mga pasugalan, may mga lasingan, may mga mga bar. So, gate of hell naman po yun. Dalawa lang po yan eh. Isang gate of hell, tsaka isang gate of heaven. Bakit po natin, please, itry po natin na yung ating mga house ay magkaroon ng gate of heaven sa panong paraan. I-convert po natin yon into church. Ayayano natin, yung mga kapatid natin, kapatid, pumunta tayo sa bahay. Kahit once a week, meron tayong one hour na gatherings, prayer, blessing one another. Kasi sabi ng Bible, kung nasa ng 2 o 3 na ang agenda, nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, di ba? Yun yung church. The church, the house of God, then the gate of heaven. Amen? So the gate of heaven. You know yung prinsipyo ng Bible, you know yung type teaching ng Bible. Kung nasan 2 o 3, nag-create ka ng gate of heaven. So nag-create tayo ng blessing sa bahay natin. Gusto natin mapabilis ang blessings ng Lord. Huwag natin ipagkait yung ating mga place. No? Kaya ho tayo nalikha ng Panginoon para maging pagpapala, para kung may mabuksan ng mga gates of heaven sa mga place natin. So, kumbaga, pag naman nakakatipon tayo sama-sama, tawag ito Sunday celebration as parang malaking church na, kasi mas madami-dami tayo, di ba? Mas, kumbaga, yung gate, parang mas malaki, bukas, di ba? Mas maraming angels ang pwedeng magpanig-manawag sa atin. No? So, tandaan po natin, our blessing, our genuine blessing, the shalom of God, is connected to the house of God. Number 1, our blessing is connected to the house of God. Gusto natin i-bless, dapat din ang buhay natin ay connected to the church. No? Connected to the church. Number 2, our blessing is connected to our sowing and caring for the house. Punta tayo pansamantala doon sa Book of Haggai, chapter 1, verse 6 to 9. Basahin po natin. Let's read. You have planted much, but harvest little. You eat, but are not satisfied. You drink, but are still thirsty. You put on clothes, but cannot warm. Your wages disappear, as though you were putting them in packets filled with holes. This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. Now, go up into the hills, bring down timber, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it, and be honored, says the Lord. You hope for rich harvest, but they will poor, and when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven's armies, while all of you are busy building your own fine houses. So, yung pong number 2, our blessing is connected to our sowing and caring for the house. So, meron lang po tayong house. But, gano'n talaga tayo nagpapahalaga sa ating house, sa ating church, no? Which is the house of God. No? Gano'n natin natutugunan yung pangangailangan in the house. No? Gano'n tayo nakikibahagi. No? Kasi po, once na tinan po natin, ano po ba ang plano ng Panginoon, even in our finances, material possession? Ano ba ang gusto ng ating Lord? Doon po sa blessings ng ari-arian natin. Anong plano niya sa mga anak ng Diyos? Gaya ko ng ginawa niya kay Isaac. Ay Genesis 26 verse 12. Yan po natin. Let us see. Go. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him.
the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Yan ho yung mga anak ng Diyos. No? Mali ho yung iniisip natin na, pag ikaw anak ng Diyos, alam mo, dapat mahirap, papalit mahirap sapagkat kanila kaharian ng langit. Kaya dapat lahat ng mananampalataya mahirap para sa kanila kaharian ng langit. Mali ho yun, wala ho sa Bible yun. Si Abraham, sabi doon, Abraham was very rich in cattle, in silver, in gold. Anak niya si Isaac. Si Isaac ay hindi lang prosperous, sabihin natin, very prosperous. Yun ho, ang gusto mangyari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo hindi na maging prosperous, but maging very prosperous. Bakit ho yun ang gusto ng Diyos? No? Kung ang kayamanan po ay masama, dapat yung unang mga tinawag ng Diyos, si Abraham, sila Isaac, dapat wala ho silang ari-arian. But nung kanilang time, sila ho yung pinaka-mayayaman. Alam mo, nakakalungkot. Sa atin ng bansa, ang mayayaman ng mga dayuhan. Anyway, may ibang pinanggalingan kasi sabi ng Bible, kapag hindi ako sinanggan nyo, at nagsamba kayo sa mga idol, sa kung ano-ano, na hindi naman na hindi ko sinasabi sa inyo, I'm a jealous God, yung mga dayuhan ang magiging mayayaman sa inyong lugar at magiging alipin kayo. Nangyari ba sa bansa natin yun? Yes. Sino ang mayayaman sa atin? Mga dayuhan po, mga Chinese. At sino ang alipin? Mga Pilipino po. Tingnan niyo po ang nakakalat sa lahat ng SM. Puro Pinoy. Wala naman dayuhan doon eh. Are we supposed to be a Christian country? Pag Christian, dapat sinong sentro ng pagsamba? Si Christ. Kaya nga Christian eh. Napakasimple naman, di ba? We are Christian. But, hindi ko naman ganun talaga nangyari. Ang sinamba ho ng ating mga Pilipino, ng ating lahi, yung tinuro ng mga Kastila, di ba? Hindi si Christ. Kumbaga, sabihin na natin ang polluted Christianity yung dumating. Salamat sa Lord na dumating ko yung Bible, di ba? Dumating po ang Scripture at nakita natin, nakalagay sa Bible, na napakaliwanag pa sa sikat ng araw, pwede malaman ng grade 3. Kahit nga grade 2, di ba? Nagtataka naman ako doon sa ibang mga mataas ang pinag-aralan, di ba? Mga abogado, doktor, mga mataas ang tao ng lipunan. Maliwanag ko ng Bible. Kahit grade 2, pwede may Tagalog naman. Nakalagay doon, sabi ng Panginoon Jesus, ako lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi ba natin kanyang intindihin yun? John 3:16. Maliwanag na maliwanag. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya. Sino? Ang kanyang bugtong na anak. Sino? Ang Panginoong Hesus. Upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So saan ba tayo pumunta? Sino ang may buhay na walang hanggan? Ang Panginoong Hesus. Sino ang katotohanan? Ang Panginoong Hesus. Sino ang daan? Ang Panginoong Hesus. Eh bakit naman iba-iba pa sinampan ng ating bansa? Kaya nga, nangyari, yung mga dayuhan ang umangat sa ating bayan. Pero ang plano ng Diyos ay hindi ko ganun. Mula sa pasimula, ang plano ng Diyos, sabi ng Lord, ako'y pumunta rito, John chapter 10, verse 10, upang bigyan ko kayo ng buhay na ganap dito. Ganap at kasiyasiya. Hello, amino ba? Amen. Hindi ko buhay na ganap at kasuya-suya. Hindi buhay na salak at kasuya-suya. Meron ganun eh, parang ang buhay ay salat na salat, kaya sabi niya, nakakasuya itong buhay na ito, makapagpamatay na nga lang, di ba? At marami yung nangyayari ganun. Pero pag niresearch mo ang buhay nila, may sinasamba ko yun, Diyos. Kaya lang, polluted gods, idols, di ba? Sino ang dapat sambahin? Sino ang sentro ng kasulatan? Ang Panginoong Hesus. Kaya nga, pag Christmas siya, pinagdiriwang eh. Kaya bang intindihin yun? Simple intindihin ko ba? Pero yun nga po, kapag hindi natin inunawa through the eyes of our spirit, medyo makakatuwiran tayo. No? Eh, yun yung nakakisya namin, sinabi ng lolo namin eh.
I-research mo, baka mali yung sinundan ng lolo mo. Hindi yung sinundan ng lolo ko, si lolo ganito. Ay, yung lolo pala ganito, mali pala. Di hanggang sa'yo mali. Pumunta ka na sa source. Pumunta ka na sa scripture. Amin ba? Pumunta ka na sa banal na kasulatan. No? So ngayon, ang prinsipyo ng Bible ay connected po, yung tunay na pagpapala, sabi ko nga, sabi ng Lord, pumunta ko rito upang bigyan ko ng buhay na ganap at kasiyasiya. Si Isaac, sabi mo doon, siya ay nagsow. No? Nagsow siya, nagtanim siya, at siya ay umani ng 100 folds. At siya ay naging, hindi lang prosperous, but very prosperous. No? So, huwag po tayong matakot na magmahal sa church, magbigay sa church through our tithes and offering, kasi po, kumbaga, ito ho yung place. Bakit in the church? Ano? Bakit doon talaga merong magbubunga ng pagpapala? Kasi nga po, in the house of God, nandun po yung gates of heaven. No? Doon po bumababa yung presensya ng Panginoon, yung mga angels. So, ang offering, yun yung tamang pagdalaan ng sowing and caring po natin. No? Kasi pag tinapuno natin ang ating mga pera sa mga walang kabuluhang bagay, no? Kaya mapapansin natin, sabi ng iba, bakit kaya gano'n? Yung iba, Christian na, di ba? Anak na ng Diyos, may house. But sabi nila, bigay mo aking sweldo, parang dumaan lang sa kamay. Whoosh! No? Wala na. No? O kaya, bakit kaya gano'n? Parang bulsang butas yung pinaglalagyan ko. Kasi sabi ng Hagay, pag binalik natin, hindi ko talaga tayo masyado nag-care sa church. Parang wala lang sa atin. No? But, marami pong pangangailangan ng church. No? Marami pong dapat maabot. At kapag tayo ay naglaan ng ating pagtatanim at pag-aalaga sa church, i-bless mo tayo ng Panginoon at mas marami mo tayo maaabot ng mga kaluluwa. Amin mo ba? Mamaya ko natin yung mga kapatid natin sa Gideon, sila yung namimigay ng mga Bible. Namimigay po yan ng Bible sa buong daigdig, sa mga hotel, meron yan, sa mga hospital, sa mga estudyante. Pero siyempre may bayad po. Ang pagpapa-imprenta mo nun, yung isang maliit na gano'n, bago mo maging gano'n, 50 pesos po yun. No? So part po yun ng ating pagtatanim, no? Sa mga gano'ng, at may mga ilang nagtanim na kanina. So, part po yun ng church, ano? Na, kumbaga, kung tayo ay hindi lang magiging prosperous, ang ating home, isipin ngayon, sabihin mo, hindi ako magiging prosperous. Sige. Sige, sabihin mo, hindi ako magiging prosperous. Kasi nga, sabihin mo, ako ay magiging very prosperous. Yun, bumayan ka ng loob, ano? Okay, palamakan natin sila. Kasi nga, diba? Ayaw naman na prosperous lang tayo kasi kukunti ang apaw nun eh. Baka kailangan ng pamilya mo, maabot noon, di ba? Pero pag ikaw ay very prosperous, aapaw mo yun. No? Kung kinakailangan yung mga inaalagaan mo, halimbawa sabihin mo, may inaalagaan ka mga tao para sa Panginoon, sige, ako na sagot sa inyo. Punta tayo sa isang place, sagot ko kayo kasi very prosperous ako. Kakain tayo, sagot ko kayo kasi very prosperous kayo. Then hanggang sa yung mga tinuturuan mo, natuturuin, naging generous din in the church, at naging very prosperous din sila. Sila naman ang mag-aalaga ng mga tao. Ganun po yun. No? Bakit gusto tayong pagpalain ng Diyos? Kasi po alam ng Diyos na kapag sa ating mga kamay, ibinigay ng Lord ang kanyang resources, no? Kagaya kay Isaac, alam ng Lord na may kalalagyan niya. Alam ng Lord na hindi mo lang lahat ilalagay sa bangko yan. No? Kasi aamagin lang yun doon. Sabi ng Bible, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan sa lupa na doon na may nanitira ng mga tanga at kalawang. No? Impokin ninyo ang inyong pera sa kaharian ng Diyos. Siyempre, pag may dumating na resources, kasama mo yung pamilya natin na mabibless, di ba? Mabibless na tayo. Kaya natin tanawin ang mga magagandang bagay sa Pilipinas kasi may pamasahe tayo. Okay ba yun? Ano? Sabi ng Bible, that's the gift of God. Diba? Hindi ko madamot ang Diyos. Gusto mo ng Lord, kaya mga anak ay nag-i-enjoy. Amin mo ba? Kaya mong madala ang iyong mga anak sa
Sa Disneyland. Diba? At sa ibalungod. At marami ka pang pera na panglagay sa gawain ng Panginoon. Bakit? Because you are very prosperous. Amen mo ba? Walang pa natin si Lord. Hallelujah. Amen. So, dinideclare natin ang bawat isa na magkikare, maglalove and care for the church, connected to the church, ay magiging very prosperous. And everybody says, Amen. Hallelujah. Praise God. Palamakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 3, our blessing is connected to our birthright. Ano ba ibig sabihin niya? Yung pagpapahalaga natin sa ating birthright. No? May papangyayari po sa Bible in Genesis chapter 25. Basahin po natin, beginning 31 to 34. Sabi po dito, let us go. Jacob replied, "First, sell me your birthright. Look, I am about to die." Esau said, "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too. He ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright. Alam niyo po, sa kultura ng Israelita, ang panganay ay napakahalaga. Birthright yan eh. Pagkapanganay, Kasi ang mana ng iyong tatay, ang mas malaking porsyento ng blessing ay nasa panganay. Sabi ko nga po kanina, sa Pilipinas, parang minsan hindi ganon. Parang ang jump ng blessings ay nasa bunso. Tama? In general, sa pangkalahatan. Kasi yung bunso, naiiwan sa bahay, na nagkikar kay nanay, kay tatay, at minsan yung bunso ay nagmamana ng bahay. Okay, bunso na yung bahay, ganyan. Di ba lang, umaaga nag-asawa si bunso, di ba? So kung sino maiiwan, pero kadalasan po bunso. At kadalasan yung pagmamahal, mas matindi kaysa bunso. No? Una, yung panganay, but nagtatransfer dun sa bunso. Sino mga bunso dito? Nasa kamay. Yan, magbalag kayo, mga bunso. No? Yun ang mga iba, bunso at panganay kasi nag-iisa. No? So, ano ang kahulugan ng birthright nito sa atin? Ito yung, ang sabi ng Bible, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, meron po tayong spiritual birth nung tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa ating buhay. At sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Meron tayong bagong buhay or bagong espiritu. Meron tayong birthright. Tayo ay pinanganak ng muli sa kaharian ng Diyos. Yun po yung ating birthright. So, paano ko natin nabebenta yun? Nabebenta ko natin ang pag pinawalang halagahan po natin ang ating birthright. You're a born-again Christian, halimbawa, then, ikaw ay nag-compromise sa iyong opisina. No? Merong isang pangyayari, sabi niya, isa siya mananampalataya at in-interview siya, parang sa pelikula ko napanood yun, or to istorya na ito. Sabi niya, okay, Brad, gusto kitang i-promote, kaya lang, gusto kitang maging checker, at bawat lumalabas na pagamento dito sa aking kumpanya, ay bawat lumalabas na pagamento dito ay babawasan mo. Iba ang nire-record mo. At ikaw ay magiging parang manager o supervisor o branch manager. Gustong-gusto na niya, at sabi ng may-ari, alam mo naman, pagka hindi mo ginawa yun, alam mo na. Kasi matatanggal siya sa trabaho, walang promotion, walang pera. Siya ay talagang anak ng Diyos. Grabe, naguluhan siya. Kaya bukas, malalaman ko ang decision mo. Nagpunta siya kinabukasan. Desidido siya. Sabi niya, nung interview siya, sabi niya, Sir, pasensya na po, hindi ko po matatanggap. Kung tinanggap niya yun po, ibinenta niya ang kanyang birthright. Ako ano po? Kasi nag-compromise siya eh. Huwag natin i-take for granted yung ating pagiging Christian. Pagiging anak na Diyos. Amen, amen. By God's grace po, ay naging, di ba, alam na naman, meron akong another role. Pero mag-resign na ako. Ako ay treasurer po ng portfolio passion, di ba? At pwede ko, alam niyo ba, pwede ko sanang ibenta ang aking birthright.
Kasi madali ko magkapera as treasurer, di ba? Pag ikaw ay, kung binenta ko ang birthright ko, mas marami akong pera sa ngayon. Kaya lang, hindi mo blessing yun. Ang tawag doon pera, hindi blessing. Kasi tiyak na siya, araw-araw, aanan ka ng konsensya mo eh. At araw-araw talagang hindi ka makapagtaas ng kamay ng worship. Kasi alam mo, talagang binenta mo yung birthright mo. No? At may tao nakakaalam na, ako yan, si Pastor, naging treasurer, ako. Alam mo yan, kumukuha ng ano yan. Birthright mo yun, mga kapatid. Saan naman tayo dati ng Lord, wag mo natin ibenta ang birthright natin. Pangalagaan mo natin yung pagka, si Jacob, sabi niya, ay mamamatay na ako, sa akin, walang kwenta yan. Anong nangyari? Yan po natin, nakatanggap po siya ng blessing sa kanyang ama. Okay, ito po nangyari, Genesis. Sino nakatanggap ng blessing? Si Jacob nakatanggap. Genesis 27, verse 28. Okay, sabi ko ng tatay niya, ni Isaac, may God give you of heaven's dew and of earth's richness, an abundance of grain and new wine. Alam niyo bang blessings na yan supposed to be? Kay Esau po yan eh. Kaya lang, dinaya siya ni Jacob. Diba? Naglagay siya ng balahibo ng kambing kasi mabalahibo si Balbon si Esau. Naglagay siya at medyo iniba niya ang boses niya. Kaya nakakadata ng tatay niya. Parang ang boses niya parang kay Esau. Pero ang amoy at saka ang kanya, lumapit ka dito, mahal ka kita. Nung niyakap niya, pero ang katawan at saka amoy, parang kay Esau. Pero ang boses kay Jacob. Ikaw ba si Esau? Opo. Bakit yung inalaw ng Lord? Parang isipin mo, Lord, di ba nagdinaya ng tatay niya? Bakit tumalagpan yung blessing? Kasi, ibinenta ko ni Esau yung kanyang pagkapangana, yung kanyang, kumbaga, binalang halaga niya yung kanyang birthright. At sa Lord po, kultura nila yun, binalang halaga mo yan inalaw ng Lord na ang blessings, papapunta talaga kay Jacob. Kaya nga diba, nung umalangal si Esau, nung dumating siya, sabi niya, Father, luto na itong pagkain mo. Pagkatapos yung bless mo, sino ka? Ako si Esau. Sino yung kanina? Si Jacob yun. Sabi niya ako, Dad, wala ka na ba kayo blessing? Wala na po. Ganun sila Na-release na Buti tayo ngayon, di ba? Kahit maging salbayo ang anak mo, tapos humingi tawad, may blessings ka pang iba, di ba? Hindi, i-bless mo lang, sabihin mo lang, i-bless ka ng Panginoon, magtatagumpay ka, mag-very prosperous ka. Pero nung time nila Jacob, kaya lang sa Lord, pwede mo ganun Pero kung alam ng Diyos, at alam talaga ng Diyos, sa binenta mo ng birthright mo, wala akong tatanggap ng blessing. Curse ang mapupunta sa atin. Halos curse ang mga kay Esau Diba? Sabi niya, sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. Ako, magiging servant. Pangalan yun. Kasi yung nabenta, yun yung birthright. Pahalagahan mo natin kung paano tayo naging anak ng Diyos. Amin ba? Respetado mo tayo bilang born again Christian. Minsan sa mga opisina nyo, sa mga trabaho nyo, no? Ipag-pray mo natin, Lord, na talaga mapaglabanan natin ang lahat ng tukso, lahat ng masama, lahat ng compromise na pwede natin magawa. Diba? Siyempre, may iba ko na talagang matindi ang tukso sa kanila. No? Halimbawa, kung ikaw ay isang pananampalatayang pulis, ako, napakalakas ko ng temptation dyan. Yung birthright nila, talagang madaling ibenta. Mga ilang ng pulis na talagang totoo. No? Mananampalatayang pulis. Kasi parang take for granted lang, alala, parang, then, pag Sunday, okay, nag-worship ako, tatas ako ng kamay, lagi na ako mention, pero paglabas ko, hindi na ako Christian, hindi na ako ng Diyos, pinsan na lang ako ng Diyos. Alam mo ba walang pinsan ng Diyos? Pamangkin ka na ng Diyos o kapag-anak, hindi po anak lang, di ba? Kaya nga tayo magkakapatid kasi lahat anak no? Brother and sisters lang wala akong pinsang buong, wala kang mag-anak. Paglabas ko natin sa pintuan na to, after natin mo yung battle diba? Doon naroon po yung paglalaban kung bebenta mo ang birthright mo, hindi paglabas natin. Dito okay, diba? Kasi wala akong temptation dito. Kasi sama-sama tayo dito, nagpapaalala tayo dito, nagbe-pray tayo sa isa't isa, nag-worship tayo. So wala akong kalaban dito. No? Ito po ay parang armory.
Ito yung kutak natin, the church, the house of God, gate of heaven nga tayo eh. Paglabas mo natin, gate of hell. Magsalamat po sa Lord kung connected tayo sa church. Binabantay natin ating birthright. Sabi naman ng Bible, even the gates of hell shall not prevail against my church. Amen? Amen. Okay? So, nawa ko, ang mensahe ito ng Panginoon ay nakapagdulot sa atin ng pagbubulay-bulay. Kasi saripa pa naman ang taon. Tama, January pa lang naman. Ay tama-tama po, may mga pagkakamali uli, may mga pag-turn sa left, sa right, sa ating birthright na pabayaan natin, the church. Ngayon po ang panahon para muli nating itayo sa Panginoon ng ating sarili. Amen? Praise God. God bless you po. Alam